Yung brake niya, ramdam na ramdam ko yung ABS, kumakagat talaga siya. Napaka-responsive din ng kanyang torque guys. Yung kanyang throttle, napaka-responsive oh. Ang tulin din. Kahit mo ganyan-ganyan ka oh, komportable, sarap gamitin guys. Woo! Sound check. Stock exhaust. Hello guys, ako si Eric Motovlog and today susubukan natin ang isa sa adventure bike ng FKM Motorcycle Philippines. Ipinakikilala ko po sa inyo ang FKM Venture 150 Ultimate. Matagal ko nang gustong subukan ng adventure scooter bike na ito ng FKM Philippines at alam ko marami sa inyo ay curious din. So tara, samahan nyo ako sa ating test ride at tingnan natin kung anong kayang ibuga ng itong motor na to. Pagdating sa makina, meron itong 4-stroke na liquid-cooled engine na may 150cc displacement. Kaya nitong mag-produce ng maximum horsepower na 12.1 kW at 8,500 RPM at maximum torque na 14.6 Nm at 5,500 RPM. Fuel system nito ay EFI na, kaya expect nyo na matipid ito sa gasolina. At dahil automatic ang clutch at CVT belt-driven ang transmission, swak na swak ito para sa city driving at long rides. Punta naman tayo sa braking system. Para sa safety, naka-disc brake na ito both sa harap at likod. At may kasama pang ABS braking system, ibig sabihin, mas controlled at safe ang pagpreno kahit biglaan. At pagdating naman sa sukat ng motor na ito guys, meron itong 186 cm by 74 cm by 80 cm. At meron itong wheelbase na 1,324 mm. At syempre, meron siyang seat height na 800 mm. Tamang-tama lang guys sa mga Pinoy riders. So, hindi ka rin mabibitin dito sa fuel tank capacity nito. Dahil meron siyang capacity na 9.3 liters. Kaya hindi ka mabibitin sa mahabang biyahe. At ang bigat nito ay merong 155 kilograms. Kaya madali itong gamitin at magaang gamitin. Madali siyang i-maneuver. So, tingnan natin yung kabuuang itsura nitong FKM Venture Ultimate. At tingnan natin kung ang kanyang spec. Guys, makikita nyo dito, meron siyang DRL. Yan, napakaganda. LED. And meron din LED yung kanyang turning signal light. Tingnan nyo guys, so para siyang kilay, no? At yung kanyang headlight, low beam and high beam, naka-projector light na siya, no guys? Tingnan nyo. At itong Venture 150 Ultimate ay merong camera dito sa harap. At meron din siyang camera dito sa likod, kung makikita nyo guys. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng camera dito sa TFT panel. Punta tayo dito sa camera. So ayan guys, kung makikita nyo, ang linaw oh. Ito yung nasa likod, ito yung nasa harap. So automatic to guys, nagre-record once na inopen nyo yung inyong motor. So may other choice din kayo kung gusto nyo makita lang sa harap o gusto nyo sa likod lang. Dito sa main page nyo. So pakita ko sa inyo yung controls. Ito yung kanyang control. Meron siyang back and set. So makita nyo dito guys, sa gabi, meron niyang backlight na kulay blue. At itong TFT panel niya guys, pag gabi na, makikita nyo, maiiba na yung background light niyan. Magiging black na siya. Para visible pa rin siya kahit gabi. At tignan nyo guys, napaka-forma ng kanyang handlebar, no? Yung kanyang brake lever, adjustable ng 1, 2, 3, 4. Pati dito sa kanyang brake lever dito sa right side. Ayan. Ito yung kanyang fuel. Ayan, meron ang fairings niya, meron siyang traction control kung makikita nyo dito. Ayan, napakaganda rin ng kanyang fairings, no guys. Dito naman tayo sa harap na gulong. Ang Ultimate Venture 150 ay equipped ng ABS anti-braking system. Harap at likod dyan guys. Dito sa harap, meron siyang 2-pot na caliper.
Ang size nito sa harap ay mayroong 110 by 80 by 14. Yan, naka dual sport na gulong na rin siya guys. At tingnan natin dito sa likod. Ayan. Dito sa likod, meron siyang size na 130 by 70 by 13. Ayan, tubeless na yan guys, no? At naka disc brake na rin dito sa likod. Makikita natin, meron siyang caliper na 1-pot. Kaya hindi kayo magwo-worry sa baglaang pag-stop dahil equip ito ng ABS or anti-braking system. So dito yung kanyang radiator, makikita nyo guys. Dito yung kanyang radiator. At ito kasama na rin tong bracket na to guys. So ang bibili nyo na lang is yung top box. So ready na for top box ito. Ayan, dito sa likod. Ang kanyang mga ilaw ay LED na rin. Itong kanyang turning signal light sa likod. At kanyang turning signal light dito sa harap. Ayan, kung titignan nyo guys, ayan yung itsura ng ADB Ultimate 150. So yun guys, ito nga pala yung remote ng ADB Ultimate Venture ng FKM Philippines. So ito, tignan nyo, meron siyang unlock. Tapos meron ditong button para ma-open nyo yung kanyang compartment. At meron ditong, dito naman sa baba, ito yung answer back key. So yun guys, ituturo ko sa inyo naman yung dalawang way para i-open natin itong kanyang compartment. So yan, nakalock yan guys, no? Yan, nakalock. So tuturo ko sa inyo yung unang way. Dito sa ignition, itapat nyo lang siya dito sa push set. So i-push nyo lang mga 2 seconds lang. Maririnig nyo, mag-click to. May sound na click. Okay, push natin. 1, 2, 3. Yun, nag-click siya. So umangat na siya guys. Yan, yan yung kanyang compartment. So ngayon, yung second way naman, using this remote. I-press lang natin, hold itong nasa gitna. Yun, maririnig nyo, umangat na rin siya. So yun guys, ito yung kanyang compartment. So hindi siya ganun kalakihan, no? So subukan natin ipasok itong ating helmet. So hindi talaga kasya. Halos hindi siya pumasok. Di ko lang sure yung half face na helmet kung kakasya dito. Dito sa likod guys, naka dual shock absorber na rin siya. And then meron din siya ditong built-in na rin yung tire hugger niya para hindi tumalsik yung putik sa loob ng makina. Ito yung kanyang side stand. Additional safety feature, pagka ito nakababa guys, naka side stand kayo, mamamatay yung makina. At meron din siya ditong USB port para just in case malobat kayo, pwede kayong mag-charge dito. Punta naman tayo sa mga buttons niya. Dito tayo sa left, makikita natin dito yung mga button para sa navigation ng ating TFT panel. Meron tayo ditong high beam and low beam switch. Meron tayong turning signal light, left and right. Meron tayong horn, yung busina natin dito rin. Dito naman sa right side, dito yung ating traction control. Dito natin isi-switch on and switch off. At dito, meron din tayong hazard light. Meron din tayong on dito sa ating headlight. Pwede natin, gusto nating i-on or i-off. At meron din tayong starter dito. Dito yung starter natin. So yun guys, I think yun lang naman yung mga dapat nating malaman about sa motor na ito. Ngayon, i-test drive natin siya at tingnan natin kung anong ibubuga ng motor na ito. Let's go! So yun guys, ito na yung ADB Venture 150 Ultimate ng FKM Philippines. So unang-una, bagal muna tayo, no? Takbo, no? I-feel muna natin yung motor. So napansin ko dito guys, napakalambot nung kanyang upuan, no? Tamang-tama to sa long drive. At syempre gustong-gusto ko rin yung kanyang TFT panel. Napakalaki at visible na visible talaga siya. So ayan, no? Napakaganda. And then yung kanyang suspension, napakalambot din, no? Talagang tamang-tama to sa long ride. At syempre, dahil naka double shock absorber to sa likod at sa harap, napakaganda rin ng bounce ng kanyang suspension. So subukan natin yung kanyang brake. Yan natin, no? Oh, ang lambot ng shock guys. Yung brake niya, ramdam na ramdam ko yung ABS, kumakagat talaga siya. Tingnan natin ulit. Oh,
Mararamdaman mo yung ganyan nung lever mo pag kumakagat na yung ABS. Isa yan sa mga safety features nitong Venture 150. Guys, tingnan natin i-accelerate. Napaka-responsive din nung kanyang torque, guys. Yung kanyang throttle, napaka-responsive, oh. Ang tulin din. Tsaka yung sitting position, napaka-relaxing din. Ayan, oh. Kahit mo ganyan-ganyan ka, oh, comfortable. Sarap gamitin, guys. Alright. Tsaka yung side mirror, kitang-kita mo yung nasa side mo kasi napakalaki niya. Ang ganda. And then isa sa nagustuhan ko rin dito sa motor na to, isa sa mga safety features niya rin, meron na rin itong camera front and back. And then syempre meron din itong screen mirroring just in case na gusto nyo mag-navigate. Kung pupunta kayo sa isang lugar, hindi nyo na kailangan lagyan ng cellphone holder dito. Pwede nyo screen mirror dito sa TFT panel nya. Yan, oh, napaka-responsive siya, guys. Ayan, oh, ang tulin din. Ang lakas na itong motor na to. Saka yung kanyang brake talaga, kagat na kagat. Saka sa cornering, guys, ang ganda. Oh, ang ganda niya sa cornering. Alright. Ang sarap ilayo nitong motor na to. Nasanay kasi tayo sa mga bike na hindi naman ganito, no? Yung mga adventure bike, ngayon lang tayo nakagamit ng ganito. Yan, no? Sarap gamitin sa cornering. Woo! And then dahil hybrid dito, hindi siya ganun kaingay yung makina niya, guys, kung maririnig nyo. And then dahil sa hybrid system niya, nagkakaroon ng mababang consumption ng gasolina. Isa rin yan sa nakakadagdag para mabawasan yung consumption ng gasolina. So ngayon nandito tayo, galing tayo ng dito sa may Santa Rita Eco Park. Alright. Tsaka yung upo ko, guys, tingnan nyo, talagang relaxing siya dahil itong paa natin naka-straight siya. Unlike sa ibang mga motor, naka-bend yung knee mo, medyo nakakangalay siya. Pero dito sa ADV na to, talagang relax na relax. Hindi nakakadagdag pagod sa long ride yung pupuntahan natin. Oh, yung preno, yung ABS, sulit na sulit. And yung shock, wala akong masabi, guys. Lalong maganda to pagka yung mga rough road yung dadaanan natin. Hindi mo mararamdaman yung kaldag kasi sobrang lambot ng kanyang shocks sa harap at likod. At kagandahan, guys, dito sa TFT panel nya, halos lahat ng information na gusto nyong malaman makikita nyo na dito sa TFT panel. So makikita nyo na dito yung fuel consumption nyo, tapos yung run. Sa run naman makikita nyo dito, guys, kung yung laman ng tangke nyo, kung gaano pa kalayo yung kaya niyang takbuhin. Tulad nito, for example, 2 bar na, guys, yung nandito sa fuel gauge nya, 2 bar. Ang lumalabas sa run, kaya pa niya tumakbo ng 103 kilometers. Yan. Tapos ang kagandahan nito, hindi na kayo magpapalagay ng voltmeter kasi meron siyang built-in voltmeter. So malalaman nyo kung lobat na ba yung battery, kung kailangan na bang palitan. So makikita nyo dito. So ngayon meron siyang 13.8 volt meter. Ayan, no, napakaganda. And then yung kanyang temperature, engine temperature, makikita nyo rin dito kung mag-overheat na ba yung inyong motor, kung kailangan nyo na ba siyang pagpahingahin. Pero I think kayang-kaya nito sa long ride. And then yung kanyang speedometer, no, ang laki, kitang-kita mo. Tsaka yung tachometer, kung saan tumapat yung tachometer, lumalaki yung number. Ang ganda. Wala akong masabi sa responsive ng motor na to. Napakaganda, napakalakas. Ramdam na ramdam mo yung brake. Tingnan natin sa singitan itong ADV, kung kayang kaya ba sa singitan to.
Sarap niyang gamitin. Woohoo! Tsaka tamang-tama yung kanyang windshield guys, no? Pag tinaas nyo, hindi sapul na sapul sa mukha nyo yung hangin dahil dito sa windshield niya. Maganda, maganda. Yun. So siguro guys, hanggang dito na lang itong vlog natin. So maraming salamat sa FKM Motorcycle Philippines sa pagpapa-experience ng kanilang Venture 150 Ultimate. So napakasarap gamitin. So yun guys, maraming salamat sa walang sawa niyong suporta kay Eric Motovlog. So sa mga hindi pa po nagsusubscribe dyan, please like and share and subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. So muli, maraming salamat. Ride safe and God bless us all. Party people in the place to be. Shoutout po sa You are atin. now in the midst of a real Ayun, MC. Throw your hands Vince in the DM, air if you real as me. Gusto ko po yung shoutout yung mga kasama ko kapon sa ride. Ayun, ayun, share out sa inyo. Ingat sa pag-bike. Hey, Pagkasama kayo. They say